Isipin mong nagbabayad ka para sa isang bagay na hindi ka gaanong protektado tulad ng inaasahan mo o mas masahol pa, isipin mong hindi ka nakakatipid ng pera dahil hindi mo alam kung aling tool ang mas bagay sa iyo. Ngayon ay sasagutin natin ang isang tanong na madalas itanong ng maraming tao, NordVPN versus Surfshark, alin ba talaga ang mas maganda? At tandaan, dahil sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo kung alin sa dalawang VPN na ito ang bagay sa iyo ayon sa iyong budget, ayon sa iyong pangangailangan, at ayon sa kung ano talaga ang makakapagprotekta sa iyo sa internet. Ihahambing natin ang seguridad, bilis, mga tampok, presyo at sasabihin ko sa iyo ng direkta kung alin ang dapat mong piliin. Kaya manatili ka hanggang sa dulo dahil makakatipid ito sa iyo ng oras, pera at maraming sakit ng ulo. Sa mga nakaraang buwan, marami akong natanggap na mensahe mula sa mga tao na nagtatanong tungkol sa VPN, kung alin ang dapat gamitin, kung sulit ba sila, kung ligtas ba at kung mahal. At ang totoo ay ang paksang ito ay higit pa sa simpleng pagtatago ng iyong IP address tulad ng iniisip ng marami. Ngayon, bakit particular na NordVPN at Surfshark? Simple lang, dahil ang dalawang ito ang pinaka-popular na VPN sa merkado sa kasalukuyan, may magagandang reputasyon, parehong kabilang sa pinakamataas ang ranggo sa buong mundo at ang pinakamahalaga, pareho silang may presyong nagkokompetensya sa isa't isa. Kaya ang tanong na milyon ang halaga ay kung parehong maganda ang dalawa, alin ang mas bagay sa iyo? Isang bagay na gusto ko sa dalawang VPN na ito ay parehong pagmamay-ari ng iisang kumpanya, Nord Security. Kaya hindi natin ikinukumpara ang di kilalang kumpanya laban sa higante. Dito, pinag-uusapan ang dalawang produkto mula sa parehong pamilya pero may magkaibang layunin, kaya't sila ay interesanteng ikumpara. Kaya naman, bago tayo magpatuloy, tandaan na ilalagay ko ang lahat ng mga link para sa NordVPN at Surfshark sa description ng video para mabisita mo sila at ma-avail ang mga diskwento na mayroon sila. Una sa lahat, parehong gumagamit ang NordVPN at Surfshark ng enkrypsyong may antas na pangmilitar. Sa madaling salita, ito ay isa sa mga pinakamatitibay na uri ng encryption na makikita sa merkado. Para magkaroon ka ng ideya, ito rin ang encryption na gamit ng mga bangko, gobyerno at mga security organizations sa mundo. Ang NordVPN ay may NordLynx, isang sariling protocol na dinevelop nila at nakabase sa WireGuard. Surfshark ay gumagamit ng WireGuard at may option para sa OpenVPN. Isang mahalagang punto na madalas di napapansin ay kung saan legal na nakabase ang bawat kumpanya. Ang NordVPN ay nakabase sa Panama. Bakit sa lugar na iyon? Ito ay dahil ang Panama ay may mga batas na nagbibigay pabor sa privacy at hindi kabilang sa mga internasyonal na alyansa na nagpapalitan ng impormasyon. Surfshark sa kabilang banda ay nakabase sa Netherlands na bahagi ng alyansang Nine Eyes. Parehong NordVPN at Surfshark ay may proteksyon laban sa pagtagas ng DNS at IP. Parehong may kasama na tinatawag na kill switch, na karaniwang isang emergency switch. Kung sa anumang dahilan ay bumagsak ang koneksyon ng VPN, automatikong puputulin ng kill switch ang iyong koneksyon sa internet upang hindi malantad ang iyong totoong impormasyon. Kaya patas sila dito, parehong nag-aalok ng proteksyong ito at dahil nasa usapan na rin ang seguridad, hindi ko pwedeng hindi banggitin na parehong VPN ay may ad blocker at proteksyon laban sa malware. Mabuti, nakita natin na parehong ligtas ang dalawang VPN at maayos na pinoprotektahan ka. Ngayon, dumating tayo sa puntong para sa marami ay mas mahalaga sa araw-araw, bilis. Ang NordVPN ay may 7,600 plus servers sa mahigit 110 bansa sa mundo. Ang Surfshark naman ay may 3,200 plus servers sa 100 bansa. Kaya dito, mas lamang ang NordVPN dahil sa mas malawak nitong network ng server. Kapag gumagamit ng VPN, normal lang na bumagal ang internet. Ito'y dahil mas malayo ang nilalakbay ng data at dumadaan sa maraming proseso ng pag-encrypt. Ang ideal ay ang pagbaba ng bilis ay minimal lamang na halos hindi mo mapapansin. Sa mga pagsubok na isinagawa gamit ang NordVPN na kumukonekta sa mga server sa Estados Unidos, ang retensyon ng bilis ay umabot ng 90%.
Ibig sabihin nito na kung ang normal mong internet ay 100 megas, kapag naka-activate ang NordVPN ay magkakaroon ka ng humigit kumulang 90 megas. Ang Surfshark naman nagkaroon din ng magagandang resulta na may retention ng bilis na 88% kapag nakakonekta sa mga server sa Estados Unidos. Ang pagkakaiba sa NordVPN ay maliit, halos 2% lang. Kapag sinubukan ang mas malalayong server tulad sa Japan, ang NordVPN ay nagpanatili ng 80% retention habang ang Surfshark ay may 73% retention. Dito ay may kaunting mas kapansin-pansing pagkakaiba pero pareho pa ring mabilis ang dalawa. Kaya sa usaping bilis, bahagyang mas mabilis ang NordVPN lalo na kapag kumukonekta sa mga server na malayo sa iyong lokasyon. Isa sa mga pinaka-popular na gamit ng VPN ay para sa streaming. Maraming tao ang gumagamit ng VPN upang makakuha ng access sa nilalaman ng Netflix, Disney, HBO Max, Amazon Prime at lahat ng mga platform na ito na may iba't ibang katalogo depende sa bansa kung saan ka naroroon. Yata ito ang isang mahalagang bagay, hindi lahat ng VPN ay maayos sa streaming platforms. Sa katunayan, maraming platforms ang nagbablock ng VPN dahil ayaw nilang gawin ito ng mga tao. Kaya ang tanong, maayos bang gumagana ang NordVPN at Surfshark para sa streaming? Oo, parehong mahusay. Ang NordVPN ay may mga server na na-optimize para sa streaming at sa mga pagsusuri. Ito ay gumagana ng mahusay. Bukod dito, dahil sa NordLynx protocol, napakabilis kaya pwede kang manood ng K-content nang walang loading. Ang Surfshark ay mahusay din sa lahat ng plataporma. Sa mga pagsubok, nagawa ng Surfshark na i-unlock ang nilalaman sa lahat ng pangunahing platform nang walang problema. At ang pinakamaganda, gumagamit ito ng WireGuard at OpenVPN na nagbibigay ng napakataas na bilis para sa streaming. Sa ganitong aspeto, patas sila. Ngayon, may isang punto na para sa marami ay mapagpasyahan. Ilan ang device na pwedeng ikonekta ng sabay gamit ang isang account? Pinapayagan ng NordVPN ang hanggang 10 device na sabay-sabay na konektado, pero ang Surfshark ay nag-aalok ng walang limitasyong mga device. Kaya dito, nakuha ng Surfshark ang puntos. Sige, nakita na natin ang seguridad, bilis at streaming. Pero ngayon may isang bagay na mahalaga at madalas na nagtatapos sa pagtabingi ng balanse sa isang panig o sa kabila. Ito ang mga karagdagang tampok na inaalok ng bawat VPN. Simulan natin sa NordVPN. Una, mayroon silang meshnet, isang kasangkapan na nagbibigay daan sa iyo na gumawa ng pribadong network sa iyong mga device. Isang bagay na kahanga-hanga ay ang dark web monitoring. Ang tampok na ito ay tuloy-tuloy na nagbabantay sa dark web para makita kung alinman sa iyong mga kredensyal, email, password o personal na impormasyon ay na-leak o ibinebenta sa mga site na ito. Isa pang kapaki-pakinabang na tampok ng NordVPN ay ang split tunneling. Pinapayagan ka nitong pumili kung aling apps o website ang dadaan sa VPN at alin ang hindi. Isa pang kawili-wiling bagay ay ang NordVPN ay may dynamic IP rotation na tampok. Ngayon, pumunta tayo sa Surfshark na may iba't ibang malikhaing at kapaki-pakinabang na tampok. Isa sa gusto ko ay ang alternative. Iyang function na ito ay lumilikha ng alternatibong pagkakakilanlan para sa IYO. Mayroon ding clean web katulad ng threat protection ng NordVPN. Nagbablock ng mga ad, nagbablock ng mga tracker, pinoprotektahan ka mula sa malware at mga malisyosong website. Ang Surfshark ay mayroong tampok na tinatawag na rotating IP. Ang ginagawa nito ay automatikong pinapalitan ang iyong IP address kada 5 hanggang 10 minuto. Mayroon din itong multi-hop na kumukonekta sa dalawang VPN server ng sabay, hindi lang isa, kaya't ang iyong datos ay dumadaan sa dalawang bansa bago makarating sa destinasyon. Isang bagay na napaka-kapaki-pakinabang ay ang camouflage mode ng Surfshark. Tinatago nito na gumagamit ka ng VPN. Ngayon, pag-usapan natin ang interface at kung gaano kadaling gamitin ang bawat VPN na ito. Sa totoo lang, ang interface ng NordVPN ay napaka-intuitive, lahat ay maayos na nakaayos at napakadaling gamitin kahit na hindi ka pa nakagamit ng VPN dati. Ang Surfshark naman ay may mas minimalistang at simpleng interface.
Parehong available ang apps para sa Windows, Mac, iOS, Android, Linux at may mga browser extension din. Isang mahalagang punto ay parehong magaan ang mga ito, hindi nila pababagalin ang iyong computer o phone. Isang bagay na nararapat banggitin ay ang Surfshark ay nagtatampok ng graphical interface para sa Linux, samantalang ang NordVPN ay wala nito. Parehong VPN ay maaaring i-install sa mga router. Kapaki-pakinabang ito dahil kapag na-install mo ang VPN sa router, lahat ng device na konektado sa Wi-Fi mo ay automatikong protektado ng VPN, hindi na kailangang i-install ang app sa bawat isa. O sige, narito na tayo sa puntong marahil matagal nyo nang hinihintay mula sa simula ng video, ang usapin ng mga presyo. Tingnan natin magkano ang bawat isa, anong mga plano ang inaalok nila at alin ang mas magandang kalidad at presyo base sa iyong hinahanap. Simulan natin sa NordVPN. Mayroon itong tatlong pangunahing plano. Ang buwanang plano ay nagkakahalaga ng $12.99 kada buwan. Ito ang pinakamahal na buwanang plano pero pinaka-flexible din dahil di mo kailangang mag-commit ng matagal. Pwede mo itong subukan ng isang buwan at kung di mo ito nagustuhan o di mo na kailangan, pwede mo itong i-cancel. Sa pagkaraos, may isang taong plano sila na nagkakahalaga ng $4.99 kada buwan pero kailangan mong bayaran ito ng buo kaya magbabayad ka ng $59.88 kada taon. Mas makakatipid ka kumpara sa buwanang plano. Sa wakas, may dalawang taong plano sila na madalas may pinakamagandang diskwento. Ang planong ito ay nagkakahalaga ng mga $3.39 kada buwan pero babayaran mo ito ng buo kaya magiging mga $81.36 para sa 2 taon. Ngayon talakayin natin ang Surfshark. Dito nagiging interesante ang usapan dahil ang Surfshark ay mas mura. Ang buwanang plano ng Surfshark ay halos kapareho ng sa NordVPN kaya kung gagamitin mo lang ang VPN ng isang buwan, pareho lang ang gastos mo sa dalawa. Kapag lumipat sa mas mahabang plano, dito kapansin-pansin ang Surfshark. Ang isang taong plano ay nasa mga $3.99 kada buwan na nagiging mga $47.88 kada taon. Mas mura ito kaysa sa NordVPN. Ang 2 taong plano ng Surfshark ay nasa mga 2 hanggang 30 kada buwan kaya humigit kumulang 55 o 20 para sa 2 taon. Tandaan, madalas may promosyon ang Surfshark na nagreregalo ng dagdag na buwan ng libre kaya ang epektibong presyo ay pwedeng mas mababa. Kaya, makikita mo, mas mura talaga ang Surfshark lalo na kung magko-commit ka sa mas mahabang panahon. Katulad ng NordVPN, maaaring magbago ang mga presyo depende sa mga promosyon. Kaya tingnan ang mga link sa paglalarawan upang malaman ang kasalukuyang presyo habang pinapanood mo ang video. Sige, pag-usapan natin ang tungkol sa relasyon ng kalidad at presyo na talagang mahalaga. Mas mahal ang NordVPN, oo, pero nag-aalok din ito ng mas maraming server, medyo mas mabilis, may mas maraming seguridad na audit, nasa mas magandang legal na jurisdiksyon at may mga tampok tulad ng dark web monitoring at meshnet na wala sa Surfshark. Mas mura ang Surfshark, minsan 30-40% na mas mura kaysa sa NordVPN sa mga long-term na plano. Dagdag pa, nagbibigay ito ng walang limitasyong mga device na malaking bentahe kung marami kang device o nais mong ibahagi ang account. Kaya alin ang mas sulit sa presyo? Depende ito sa iyong prioridad. Kung ang gusto mo ay ang pinakamahusay na VPN na may lahat ng sertipikasyon, pinakamalawak na server network, pinakamataas na bilis at advanced na security features, ang NordVPN ay mas sulit kahit na mas mahal. Kung ang layunin mo ay makatipid, magkaroon ng walang limitasyong device at makakuha ng mahusay na VPN na may maaasahang proteksyon at epektibong streaming, mas magandang halaga ang Surfshark para sa pera mo. Tandaan, ang mga link para sa NordVPN at Surfshark ay nasa description ng video. Madalas, may mga diskwento at espesyal na promosyon doon na hindi mo makikita agad sa mga pahina. Kaya gamitin mo ang mga link na iyon kung magpapasubscribe ka sa alinman sa dalawa. Magandang balita, magkikita tayo sa susunod. Kung naririto ka pa, mag-iwan ng emoji ng kalasag sa mga komento para malaman kung napanood mo ang buong video at talagang interesado kang protektahan ang iyong privacy at yaman. Bye na!